Tony Russell Miraflor ang pag-ain ng reklamo na kinabibilangan ng perjury, falsification of public documents, grave dishonesty, grave misconduct, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Sa kanilang joint complaint affidavit, hiniling ng mga complainant sa piskalya na magsagawa ng preliminary investigation kaugnay ng umano'y hindi pagkakatugma ng mga record na may kinalaman sa Maltese citizenship at passport ni Defense Secretary Gibol Chodoro. Ayon sa mga dokumentong isinumiti ng grupo, may visa pa umano ang Maltese passport ng kalihim mula December 22, 2016 hanggang December 22, 2026. Lumitaw rin sa mga record na nakapag-apply o nakapag-renew umano siya ng Philippine passport noong March 2017. Iginigiit ng mga complainant na dapat maberipika kung naideklara ng tama ni Chodoro ang kanyang citizenship status at kung nasunod ang lahat ng legal requirements bago siya tumakbo sa Senado noong 2022 elections at bago italagang kalihim ng Department of National Defense noong 2023. Binigyan din ni Miraflor na hindi umano ito isang political attack kundi panawagan para sa masusing pagsusuri ng mga opisyal na record at matiyak ang pagsunod sa batas. This is actually a case. But we want the OCP or Office of the City Prosecutor for Pasay to investigate further so that we can have a real case. Hiniling din ng grupo sa Office of the Solicitor General na pag-aralan kung may batayan para sa pag-ain ng co-warranto case sakaling mapatunayang may kakulangan sa legal na kwalifikasyon ng kalihim sa paghawak ng kanyang posisyon. Samantala una nang nilinaw ng Department of National Defense na matagal nang isinuko ni Chodoro ang kanyang foreign passport bago pa man siya nag-ain ng Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Ayon pa sa DND na ipaalam na rin umano ang usapin ng nasabing pasaporte sa Bureau of Immigration, Commission on Elections at Commission on Appointments bago na kumpirma noon ang kanyang appointment bilang defense chief ng bansa. I am asking for an investigation because as of now we don't have certified copies so that the cases, a case, if any, will have a leg to stand in court because we cannot rely on certified copies. Tony Russell Miraflor ang pag-ain ng reklamo na kinabibilangan ng perjury, falsification of public documents, grave dishonesty, grave misconduct, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Sa kanilang joint complaint affidavit, hiniling ng mga complainant sa piskalya na magsagawa ng preliminary investigation kaugnay ng umano'y hindi pagkakatugma ng mga record na may kinalaman sa Maltese citizenship at passport ni Defense Secretary Gibol Chodoro. Ayon sa mga dokumentong isinumiti ng grupo, may visa pa umano ang Maltese passport ng kalihim mula December 22, 2016 hanggang December 22, 2026. Lumitaw rin sa mga record na nakapag-apply o nakapag-renew umano siya ng Philippine passport noong March 2017. Iginigiit ng mga complainant na dapat maberipika kung naideklara ng tama ni Chodoro ang kanyang citizenship status at kung nasunod ang lahat ng legal requirements bago siya tumakbo sa Senado noong 2022 elections at bago italagang kalihim ng Department of National Defense noong 2023. Binigyan din ni Miraflor na hindi umano ito isang political attack kundi panawagan para sa masusing pagsusuri ng mga opisyal na record at matiyak ang pagsunod sa batas. This is actually a case. But we want the OCP or Office of the City Prosecutor for Pasay to investigate further so that we can have a real case. Hiniling din ng grupo sa Office of the Solicitor General na pag-aralan kung may batayan para sa pag-ain ng co-warranto case sakaling mapatunayang may kakulangan sa legal na kwalifikasyon ng kalihim sa paghawak ng kanyang posisyon. Samantala una nang nilinaw ng Department of National Defense na matagal nang isinuko ni Chodoro ang kanyang foreign passport bago pa man siya nag-ain ng Certificate of Candidacy para sa 2022 elections.
Ayon pa sa DND na ipaalam na rin umano ang usapin ng nasabing pasaporte sa Bureau of Immigration, Commission on Elections at Commission on Appointments bago na kumpirma noon ang kanyang appointment bilang Defense Chief ng bansa. I am asking for an investigation because as of now we don't have certified copies so that the cases, a case, if any, will have a leg to stand in court because we cannot rely on certified copies. Tony Russell Miraflor ang pag-ain ng reklamo na kinabibilangan ng perjury, falsification of public documents, grave dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Sa kanilang joint complaint affidavit, hiniling ng mga complainant sa piskalya na magsagawa ng preliminary investigation kaugnay ng umano'y hindi pagkakatugma ng mga record na may kinalaman sa Maltese citizenship at passport ni Defense Secretary Gibol Teodoro. Ayon sa mga dokumentong isinumiti ng grupo, may visa pa umano ang Maltese passport ng kalihim mula December 22, 2016 hanggang December 22, 2026. Lumitaw rin sa mga record na nakapag-apply o nakapag-renew umano siya ng Philippine passport noong March 2017. Iginigiit ng mga complainant na dapat maberipika kung naideklara ng tama ni Teodoro ang kanyang citizenship status at kung nasunod ang lahat ng legal requirements bago siya tumakbo sa Senado noong 2022 elections at bago italagang kalihim ng Department of National Defense noong 2023. Binigyan din ni Miraflor na hindi umano ito isang political attack kundi panawagan para sa masusing pagsusuri ng mga opisyal na record at matiyak ang pagsunod sa batas. This is actually a case. But we want the OCP or Office of the City Prosecutor for Pasay to investigate further so that we can have a real case. Hiniling din ng grupo sa Office of the Solicitor General na pag-aralan kung may batayan para sa pag-ain ng co-warranto case sakaling mapatunayang may kakulangan sa legal na kwalifikasyon ng kalihim sa paghawak ng kanyang posisyon. Samantala una nang nilinaw ng Department of National Defense na matagal nang isinuko ni Teodoro ang kanyang foreign passport bago pa man siya nag-ain ng Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Ayon pa sa DND na ipaalam na rin umano ang usapin ng nasabing pasaporte sa Bureau of Immigration, Commission on Elections at Commission on Appointments bago na kumpirma noon ang kanyang appointment bilang Defense Chief ng bansa. I am asking for an investigation because as of now we don't have certified copies so that the cases, a case, if any, will have a leg to stand in court because we cannot rely on certified copies.